Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, umiinit po ng umiinit yung sagutan po ng dalawang babaeng pinakamainit po ngayon sa panahon natin ngayon sa issue. Siyempre si Vice President Sara Duterte at si Manang Claire. Bali nag-ugat kasi itong issue na to nung si Vice President Sara Duterte bumiyahe papuntang Australia for personal trip. So ito walang ginastos ang gobyerno dahil personal nga na biyahe, so personal na pera yung ginamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang travel abroad. Pero hinaluan po ng kulay ni Manang Claire. So hindi nakapagtimpi dito si Vice President Sara Duterte at may mga nabanggit siyang mas kumbaga parang talagang tinamaan ng todo ang administrasyon ni Bongbong Marcos, pati si Manang Claire. At ito yung naging opinyon ni Banat Bay doon sa mga kumbaga yung analysis niya sa nangyayari dahil nga sablay yung mga pinagsasabi ni Manang Claire. At ito ngayon yung pupuntuhan ni Banat Bay. So ito panoorin po natin. Alam nyo mga kababayan, umiinit ng umiinit ang awayan po, ang sagutan po ni VP Sara Duterte at itong tagapagsalita ni Marcos. Ito pong spokesperson ni Marcos na si Aling Claire. Yung taga-kanto, si Aling Claire. Abay, nainit to ang talagang sagutan nila. Pero sa totoo lang, ang nakakainit ho ng ulo. Yung mga sagot nito ni Aling Claire. Oo, sobrang nakakainit ng ulo. Kaya nga ngayon, bago tayo magsimula, uminom muna kayo ng mga gamot ninyo na anti-high blood, O yung mga maintenance ninyo, inumin nyo na muna. Ako nga, gusto ko nang magpatingin Kasi sa araw-araw kong napapanood si Aling Claire, feeling ko nagkakaroon ako ng high blood. Kailangan ko na ata ng maintenance. Kasi grabe ho mga kababayan, talagang parang, alam mo yun, parang ganun Alam mo, kaya nga yung reaction ni VP Sara Duterte, ganun na lang parang, ganun, parang ganun. Kung pwede ko lang lagyan yun ng salita yung paghinga ni VP Sara Duterte. Actually, talaga kung mapapanood niyo yung interview ni Vice President Sara Duterte, yung kanyang press con, talagang mababasa at mababasa mo sa kanyang body language na nagtitimpi siya. Na to the point nga, sabi nga ni Banat Bay dito parang kulang lang sabihin ni Banat Bay, ni Vice President Sara Duterte, ano ba? Asan ba utak ninyo? Napaka ob nyo talaga. Pero although nabanggit ni Vice President Sara Duterte yon, pero talagang kahit sino naman na makapanood ng naging sagot ni Manang Claire, talagang iisipin mo yung binitawang salita ni Vice President Sara Duterte, mukhang totoo talaga. Di ba? Talagang hindi mo alam kasi saan hinuhugot ni Manang Claire yung kanyang mga sagot. Kasi tandaan ninyo, si Manang Claire, hindi lang siya spokesperson ng administrasyon o ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga dahil nga spokesperson siya, anything na lalabas sa bibig niya, parang si Pangulong Bongbong Marcos na rin yung nagsasalita. Diba? So, tama ba yung mga lumalabas sa bibig ni Manang Claire kung galing kay Pangulong Bongbong Marcos yun, considering siya yung presidente ng Pilipinas, na dapat inuuna niya ang pagtatrabaho at hindi siya nagpapadistract sa mga ganyang klaseng statement. Kasi parang lumalabas dito, si Vice President Sara Duterte ang siyang administrasyon at ang oposisyon, itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi parang binabantayan nila lahat ng galaw, lahat ng sasabihin ni Vice President Sara Duterte at bigla siya na magkokomento para i-counter yung kumbaga naka-defensive mood lagi sila every time magbibigay ng statement si Vice President Sara Duterte. Abogado ka pa man din. Di ba ang ganun? Di ba? Kasi mga kababae, ilang beses na nating napatunayan, Ilang beses na nating napatunayan na sobrang sablay ni Aling Claire.
Di ba? Eto meron na naman siyang sobrang sablay. Hindi ko alam kaya nga ang titulo ng ating ano ngayon may sabwatan ba sa media at ng Malacanang para siraan si VP Sara Duterte? Meron ba sa tingin ninyo? Hindi ako nagtatanong lang ako May sabuatan po ba sa media at ang Malacanang para siraan si Vice President soon to be President Sara Duterte? Ano sa tingin ninyo? Ha? Ako kasi parang akong merong nakikitang tila sabuatan. Halimbawa na nga lang yung nilabas ng GMA, ABS-CBN, Manila Standard. Actually, yung Philippine Star naglabas din kaya lang ang bilis na delete. Ang bilis na delete. In-announce nila na kesyo tinanggihan daw ng Australia yung kahilingan ng kampo ni Pangulong Duterte na doon i-release o doon na parang mag house arrest o basta nandun sa Australia, doon dalhin yung interim release ni Pangulong Duterte. Sabay-sabay ho sila naglabasan yan Talagang sabay-sabay ho sila naglabasan. Tapos, ang kakataka mo, mismong si VP Sara Duterte, nakakaalam kasi siya nagko-coordinate ng mga abogado doon sa ICC. Sabi doon, paano kami tatanggihan? Hindi nga namin na pinadalan application. Makakala nyo, nagbibiro ko. Yun talagang sabi. Tulad yan, totoo yung sinasabi ni Banat Bay. Naglabas ng mga balita na tinanggihan nga daw ng Australia yung hiling na sa kanila yung interim release ni Pangulong Duterte na doon ilagay o doon pansamantala titira si Pangulong Duterte sa bansang Australia. At sinakyan niya ng mga mainstream media. 'Di ba? Kung iisipin mo, paano nila nakuha yung ganung hula na wala namang nilalabas na statement yung kampo ng mga Duterte kung saan ilalagay yung interim release ni Pangulong Duterte kung saan siya na nag-play, di ba? Kaya nga, confidential pa as of na wala pa silang sinasabi kung saan. Pero yung administrasyon ni Marcos at yung mga mainstream media, nakapag-conclude na at sinasabi nga na tinanggihan nga doon ng Australia kasi hindi nagkita si Vice President Sara Duterte at yung Prime Minister yata ng Australia, hindi sila nakapag-meet in person dahil siyempre may mga kanya-kanyang di ba? Appointment. So, nag-speculate sila na tinanggihan nga doon ng Australia yung hiling ng mga Duterte na doon sa Australia ipansamantalang i-release si Pangulong Duterte. Hindi tayo nagpapadala ng application doon. Bakit tayo tatanggihan? Yun yung nakakapagtaka doon. Tapos nga, ang sinasabi doon, kesyo daw nagpunta si VP Sara Duterte doon at gustong makipag-meet doon sa Prime Minister nila, ngunit hindi daw binigyan ng pagkakataon. Ang paliwanag po ni VP Sara Duterte doon, matagal na silang nagkita nung Prime Minister nung nagpunta sa Pilipinas, yung taga-Australia. Kaya nung nandun siya, nais niya mag-courtesy call. Kasi bilang Vice President at bilang para bagang yun ay courtesy, ika nga. Ibig sabihin, kailangan mo talaga yung kung ikaw ay isang mataas na posisyon sa gobyerno. Dapat, pagpupunta ka sa bansang ito, lalo na kung ang posisyon mo is second to the highest in our country, which is the Vice President, magsasabi ka parang, ma'am, makikiano po ako. Para bagang alam mo umiihi ka. Anong umiihi ba, Natbay? Hindi, di ba? Tayo nga, pag umiihi tayo, tabi-tabi po, sa nuno sa punso. Ganun nga tayong, kaugalian nating mga Pilipino Kahit nuno sa punso, nagkikirtisi pa tayo Wiwiwi ka na lang. Dito tama naman yung punto rito ni Banat Bay, di ba? As sign ng respeto doon sa bansang pupuntahan. Dahil nga hindi naman pumunta si Vice President Sara Duterte doon para lang mamasyal Ang pagkakaalam natin, parang meet and greet sa mga Filipino community. Dahil nga may gaganaping small event doon na siya yung isa sa mga
panaauhing pandangal ng mga OFW sa Australia. So, natural lang naman mag-courtesy call ang Vice President. Natural, Vice President, may posisyon sa gobyerno, second highest official. Diba? It's normal lang naman na magbigay siya ng courtesy call. Yung nga lang, talagang it so happen lang na may ibang appointment din yung Prime Minister ng Australia, kaya hindi sila nagkita. Pero yun nga yung ginawa nila ng, ng issue. Nag-speculate sila doon na tinanggihan nga daw, kaya daw hindi nakipagkita yung Prime Minister ng Australia dahil nga tinanggihan nga daw yung mga Duterte. Eh walang nilalabas na statement ang camp ng Duterte kung saan pansamantalang i-release si Pangulong Duterte once maaprubahan na yung kanyang interim release. Ka na lang, tabi po, nuno sa punso, ganon, di ba? Okay, how much more po ito? Vice President natin ito, tapos, syempre, magke-courtesy call siya. Para bagang, ma'am, nandito po ako sa inyong bansa. Salamat po sa mga kapulisan na tumulong sa aming rally, nag-assist po sa amin, maraming courtesy call ang tawag doon. Sabi nung iba, tinanggihan daw si VP Sara Duterte kasi nga daw dahil dun sa ICC. Nag-conclude kagad sila even without talking to the Prime Minister of Australia. Ganun tayo katarantado eh. Oh, ganun tayo katarantado na para bagang lagi natin pinangungunahan ng ibang bansa. Alam nyo, kung tayo namumulitika, ang ibang bansa hindi po mahilig sa politika. So wag kagad natin politikahin yung mga ganyang klaseng akto. Siyempre, mga kababayan, biglaan lang naman po yung schedule ni Ma'am VP Sara Duterte sa Australia. Pero siyempre, para ho courtesya, magbibigay siya ng mensahe doon sa Prime Minister na pupunta po ako dito, dadaan lang po ako dito. Ang problema, maybe the Prime Minister has her own schedule na, di ba? Baka meron na siyang schedule na. At yun naman na sinabi ni VP Sara Duterte. Nandun lang siya not to talk about ICC, not to talk about anything. Kasi nga, di nyo napansin, paulit-ulit na sinasabi ni VP Sara Duterte. With regards to the ICC, you ask the lawyer. Kasi yung lawyer, parang pinagbawalan magsalita yung family members. Which is, I understand. Kasi nga, alam mo naman ng mga puti, alam mo naman yung mga ganyan, di ba? Pag sinabi mong strictly lawyer lang ang pwedeng magsalita, hindi na pwedeng magsalita yung iba. Sa Pilipinas lang naman yung may bulungang nagaganap eh. Pag sinabi sa'yo, wag mo sasabihin yan sa kaibigan mo ha. Puta, kinabukasan nakipag-inuman din sa kaibigan. Alam mo ba, sabi niya, putang nasabi sa'yo, ganito ka daw. Pero wag mo sasabihin ha, na sinabi ko sa'yo ha. Tayo na naman mahilig sa ganun eh. Sa ibang bansa may honor sila pag sinabing wag kayo magsasalita, hindi magsasalita. Tayo lang naman yung sa politika natin na kumuha ng spokesperson doon sa tawag dito, doon sa impeachment ni VP Sara. Di ba kumuha yung mga congressman, yung puting buhok na abogado? Yung prosecutor, kumuha sila ng spokesperson para tagapagsalita nila sa impeachment. Pero yung mga congressman naman nila, yung mga prosecutor naman nila, kanya-kanya pa rin ang daldalan. Ayan yung mga ganyan, only in the Philippines yan. Yung andadaldal na mga politiko, only in the Philippines. Pero kasi pagka dito tama yung punto uli dito ni Banat Bay ha. Biruin mo, may spokesperson na yung mga House Prosecution Panel. Dapat yun lang yung magsasalita regarding sa impeachment trial. Pero yung mga prosecutor nila, kanya-kanyang pabida pa rin. So kaya nangyayari, hindi sila nagtutugma-tugma ng sinasabi. So parang nangyayari, nagpapataasan sila, parang nagpapagalingan pa. Tapos sasaw-saw pa yung spokesperson ng ng House of Representatives, si Princess Abante. Yung anak niya, Pastor Abante, Congressman Abante, na pinungunahan din niya or parang nagbibigay din siya ng
statement regarding do sa impeachment trial na gaganapin. Eh, labas na dapat siya ron, pero pinangungunahan pa niya yung mga gagawin ng ibang mga kongresista. So, napakaganda nung naging punto rito ni Banat Ray regarding sa mga yung honor-honor pagdating yan sa kung ano yung napag-usapan. Kasi itong mga Duterte, si Vice President Sara Duterte, sumusunod siya kung ano yung pinaka instruction ng kanyang mga legal counsel, di ba? Tulad niyan, yung sa impeachment niya, hindi nagbibigay ng kahit na anong statement si VP Sara regarding sa impeachment trial. Hinahayaan niya yung mga lawyer niya na yun ang sumagot regarding do sa impeachment. Ngayon, pagdating naman dito sa ICC, hindi rin siya nagbibigay ng kahit na anong details regarding sa ICC. At hinahayaan niya yung mga legal counsel na humahawak sa kaso ng ICC na sila yung maglabas ng kahit na anong statement. At sinasabi nga na meron kayong tanong regarding sa ICC, yung legal counsel na lang nila na humahawak kay Pangulong Duterte, yung dapat tanungin. Kakausap mo na, ibang lahi na. Hindi ko siya minamalit ang Pilipino, ha. Pero ganun talaga sa ibang lahi na pag sinabing do not talk about the case. O do not, kasi strategy yan ng abogado. Ang abogado hindi lang talino. Merong strategy ginagawa yan. So wag natin pag-uusapan. Yun ang sinabi niya. Hindi talaga nila pag-uusapan yun. So hindi, sa tingin ko, malaking bagay na hindi talaga kinausap ni VP Sara Duterte ang Australia para makipag-negotiate. Kasi nga po, mga kababayan, yung abogado lang ang maaaring makipag-negotiate with regards to the cases of PRRD sa ICC. Eto na namang mga hindot na mga media. At saka syempre, paano naman, i-inform pa rin naman si VP Sara regarding dun sa kung ano man yung mapagdesisyonan ng mga legal counsel, di ba? Siyempre, i-inform at i-inform. Siyempre, sila yung nagbabayad, natural yun. Kaya nga, kagandahan lang sa ginagawa lang ni VP Sara, talagang shut up siya pagdating sa ganyang usapin. At hinahayaan niya yung legal counsel lang nila yung magsalita para walang bulilyaso. Kaya, tingnan nyo yung nangyayari rito sa House Prosecution Panel. Di ba? Sa kadadaldal nila, nakikita lahat ng butas, lahat ng mga maling ginawa nila. At yun yung gagamitin para i-dismiss yung kaso doon sa impeachment. Mga media, sabay-sabay ho silang naglabasa ng balita. Dininay ng Australia. Tapos, anong source? Anonymous source. Utangin na shit. Huh? Gusto nyo gawin ko rin yan? Hindi, gusto nyo gawin ko rin yan sa boss ninyo? Halimbawa lang, sabihin ko lang. Yung may-ari ng na stasyon, gumahasa ng basketball player. Source, anonymous. Hindi, halimbawa lang. O yung isa pang istasyon, merong ginahasa sa kanilang penthouse ang kanilang boss. Ang ginahasa nila ay yung artistang si Ganere. Tapos sasabihin ko, source, anonymous. Kasi ganun lang ginawa nila Tinanggihan ng Australia, source, anonymous. Unidentified source. Akala ko ba supposedly meron kayong journalism ethics na sinasabi? Pero pag kayo nagbalita, anonymous na yung source ninyo. Di ba? Buti pa nga yung si Rene. Si Rene na bumaligtad ng kanyang statement. Di ba? At least kita mo sa yung source mismo. Dinefine niya isa-isa. Sinong kumausap sa akin? Ito. Sino from the office of the president? Ito. Sinong nag-coordinate? Ito si, kasama dito si Torre. As in, detalyado. Hindi ko sinasabing totoo. But at least, detalyado. Tama, mali. Di ba? At least, detalyado. Sandali. Yung namang balita na tinanggihan ng Australia. Anonymous ang source. May isa pa. Actually, pinalagpas na nga natin yan Yung sinabing humingi daw ng political asylum si Pangulong Duterte sa China.
O, saan nila nakuha yun? Anonymous source. Tapos biglang tinanggi ng China. O, di ba? Tapos hindi sila nagpatawag ng hearing sa TRICON tungkol sa mga fake news. Doon malinaw na sinabi ng GMA7 na nag-apply nga daw at sinasabi mapagkakatiwala ang source daw. Pero pag ang maglalabas ng inside report ay mga vlogger at sasabihin nila na ito ay galing sa isang mapagkakatiwala ang source, hindi pumapayag ang mainstream media at sasabihin kagad nila fake news yung mga nilalabas na expose ng mga vloggers. So doon makikita lang natin talagang iba yung standard, iba yung tingin nila. Pag yung mainstream media ang gagawa ng fake news, hindi yun fake news para sa kanila. Kasi baga, yung mga journalist nila nag-aaral yan, talagang yan yung naging kurso. Unlike sa mga political vlogger na sinasabi nila na although opinion lang naman yung sinasabi ng mga vlogger, pero fake news ang turing nila sa mga opinion. Kaya ayaw ng mga mainstream media na gumagamit ng mga alleged na salita itong mga vlogger na hindi, kumbaga, dahil nga hindi nag-aral ng journalism, baga wala silang karapatan na magbigay ng opinion, whether tama o mali. Kaya, siyempre, opinion niya, wala naman tama, walang mali. Depende na lang yan doon sa taong makakarinig, sa taong iintindi doon sa opinion ng isang tao. Kaya nga 'di ba naglabas ang Supreme Court ng kautusan na kumbaga entitled lahat ng Pilipino na yung freedom of speech kasama doon yung pagbibigay ng opinion. Pero sa mga vlogger parang hindi ibinibigay yun na na karapatan. Ang parang may karapatan lang dito yung mga journalist ng mainstream media. Tapos sasabihin ninyo, vlogger lang ang nagpapakalat ng fake news? Gago! Oo!